nandito po kami ngayon sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite para sa ating Slice of Life ngayong Independence Day. That is true. Dahil nga nabanggit mo, Sister Charlene, ng Independence Day, ngayong araw na ito ay sinaselebrate po natin ang 128th Independence Day of the Philippines. Kaya naman tayo ay tinatawag na Pilipino dahilan sa tayo ay may kasarinlan at tunghayan po natin ang mga magiging kaganapan po natin dito mismo sa Kawit, Cavite, dito sa Aguinaldo Shrine. Laban sa Cavite. Mga kilalang labanan sa Cavite. Notable battles in Cavite. Ilog at tulay sa bayan ng Bacoor. Ospital sa kampo ng mga Espanyol sa Dalahican. Tulay sa Zapote. Grabe, ang dami. Bahagi ng Trinserang Pilipino, Zapote. Parang sa lahat ng maraming mga lugar na Zapote ang pangalan. Loob ng Trinserang Pilipino sa Naik. Noong August 31, 1896, magkakasunod na sumiklab ang labanan sa Cavite at kabilang sa Imus noong Setyembre 1896, Noveleta at Binakayan noong November 1896. Zapote noong Pebrero 1897 at Pasong Santol sa Literan noong Marso 1897. So these are the notable battles in Cavite, as you can see. The red field symbolizes the willingness to shed blood in defense of the country. The blue stands for common unity and noble aspirations of the people, and the white stands purity. The 8 rays of the sun are the provinces put under ley martial, martial law, and the 3 stars of the country Luzon, Visayas, and Panay, or Mindanao. Nakakapasok sa bahay ng Aguinaldo. Bomb shelter. So may bomb shelter na rin before. So, ito yun. Oo, at ito naman yung mula Biak na Bato to Hong Kong. And inscription used by General Aguinaldo. And these are the medals as well. Actions across the province from the first major victory at the Battle of Binakayan to the heroic defense at the Battle of Zapote. Grabe mga shoes niya. Makikita natin sa sulat na ito ang ginagamit nilang letra para sa KIC noon. At pag W naman ay U ang kanilang gamit. In the manufacture and sale of shoes, indoor shoes and slippers founded by Toribio Teodoro, at first in partnership with Juan Catindig. Teodoro was then barely 12 years old, who worked on a cigar factory. He later left his job to start a business enterprise with his friend Catindig in November Ganda na sapatos, 1910. no? Ito yung chinelas. Tsaka ang tibay. Oo. Feeling ko ito yung mga pangbahay. Oo. Wala namang nag-iba, pero matibay. Kasi na-preserve nila. Ito Ganda rin din, ito, oh. Ito yung mga... Camping set at Yes. boots. Grabe yung tumbler. Ano-ano yan, Brother Paul? Wooden folding portable bag with 4 metal stand, leather strap to hold thermos. Thermos. Plates, spoons, forks, and other camping objects, and the boots.
Yung boots nila ay Ginamit leather. niya to during the revolution. Brown leather boots Ito yung sa lakot naman. used during revolution. Pero feeling ko ang bigat ng boots. Oo. Tingnan mo yung mga kutsara nila, oh. Presidential sash, oh. Film or any play. Sa lukot ang hindi mawawala. Oo. Yan yung kanilang Tagal pinaka-headgear. na, no? Oh, ito yung revolutionary propaganda handkerchief with Emilio Aguinaldo's portrait at the center. Ito naman yung Campaign materials during the 1935 presidential election. Grabe, no? 20 The centavos, People's Tagumpay yung pangalan. 20 centavos cap. The People's Candidate for President for the Government of the Commonwealth. The Philippine Republic. Take note, mga kapitbahay. Cigar box. Oh, yung chess Kalikot. set. Ganda ng chess before. Ceremonial key. So, alam mo, yung mga ganito pala, yung tray with pens, Napakahalaga pala nun, Sister ito Charlie. naman yung mga canes. Oo. Walking canes, walking sticks, Ito po ang balcony na sinasabi ng ilan din o ng historians, iwinagayway ang watawat ng bansang Yeah. Pilipinas. Ngunit hindi talaga confirm sino ang nagwagayway ng watawat ng bansang Pilipinas. Pero one thing is for sure, iwinagayway po dito ang watawat ng ating bansa. So, may mga photos din, no? Oo. Intricate siya ng mga text. Yan ang simbolo ng araw doon sa watawat ng bansang Pilipinas. Ito ang 8 lugar sa bansang Pilipinas, ang Pampanga, Bite, Batangas, Laguna, Bulacan at Tarlac. Ang formal na silid kainan or dining room sa panahon ni Aguinaldo, dito rin yung mga meetings. Kaya napakalaki ng table. Ito yung mga mahalagang okasyon at piging na isinasagawa nung araw. Kaya malaki yung area na to at ganoon din, mayaman si President Emilio Aguinaldo. Mga piling panauhin lang ang pinapapunta niya dito. Wow. Dahil ito nga ang sentro ng revolusyon. Even yung roof niya, yan meron ding mga naka-design Ganda, no? na mapa ng Pilipinas. Ayun. Dito mismo inilagak ang katawan ng ating presidente Emilio Aguinaldo nang siya ipinanganak ng taong 1869 at binawian siya ng buhay ng taong 1964. So almost 90 plus years old din po si Emilio Aguinaldo nang nabuhay po. At dahilan dyan ay may kinikalala tayong unang presidente at ganun din ay maiwagayway po ang watawat ng bansang Pilipinas dito sa Cavite Province. Napakalaki ng bahay niya. Totoo. Brother Paul. Napakaganda. Tsaka, pag pumasok ka sa loob, parang may babalik ka dun sa time nung mga panahon kung saan panahon ng himagsikan, panahon ng mga Spanish. Tsaka, ang ganda ng bahay. Grabe. Maganda. Even yung mga roof niya may mga iba-ibang Every design. detail. Yung may mapa Maganda. sa Pilipinas. Ang ganda. Tsaka Totoo mga yun. furniture. Tsaka matibay, no? Yung kahoy. Well preserved. Itong lugar ni Emilio Aguinaldo, ang kanyang tahanan. Kaya we are proud Filipinos.
At yan po ang ating naging special coverage dito mismo sa Kawit, Cavite. At nakita natin kung paano nakipaglaban si Emilio Aguinaldo upang magkaroon ng kasarinlan ang bansang Pilipinas. Kaya naman sa ating mga kapitbahay, pamilya, o kung gusto nyo man po pumunta dito, ito po ay libre lamang at napakababait ng mga Oo. staff at sila ay very accommodating. So, pwede po kayong pumunta, libre lang dito sa Kawit, Cavite.